Hello mga kamisdak! Samahan natin si Insoy mag-harvest ng mga tsunggak mo. Ito ay ibang klase ito ng labanus guys. Ito yung maliliit, tsunggak. Tsunggak mo, it means yung maliliit na mga kimchi yan guys. Iba ito sa mga mo na yung ginagawang kaktugi, yun yung mga malalaki as in super laki na mga radish. Ito yung maliliit, ang tawag sa kanya ay tsunggak. Kaya ang gagawin namin ay tsunggak kimchi today. O diba, tingnan nyo, maliliit siya, no? Mas gusto ni Insoy itong tsunggak kimchi kumpara sa kaktugi kasi mas ito guys, mas crispy ba yung kanyang laman. Ito yung malalaki guys, yung mu na ginagawang kaktugi. Ito yung tsunggak, maliliit na radish. Oh my God. Ganda ng mga cabbage ni Insoy. Oh, wow, 이쁘다. Cabbage. 됐습니다, guys. 이거 진짜 맛있어. again. 아이. 와, 대한민국 토마토는 맛있다. 달콤한 맛이 달콤한. 스윗. 지금 야, 얼른 해 받아 먹구만. 왜 저래? 어떻게 그렇게 들려고 헬렐레. Ayo. Lakas din ng trip ni Insoy guys, no? Ewan ko ba, iba din ang style niya sa pagkain ng kamatis today. Ngayon lang yan guys. O pagkatapos namin bunutin ang mga tsunggak mo natin, dinilinisan namin yan isa-isa. Tinatanggal namin yung mga tigulang na mga dahon. Hindi namin sinasama yan guys. Yung mga mura lang na dahon ang sinasama namin sa ating tsunggak kimchi. Spinach. After namin matanggal na ng mga matitigas na dahon, yan, hugasan namin yan guys para matanggal yung mga lupa at mga putik. Parang naghuhugas ka lang din ng kamote guys ba. Naalala ko dati kasi nga laking bukid ako guys. May mga kabutihan kami. Ganyan kami maghugas ng mga kamote bago itakang, bago magluto ng kamote yan. Hugasan para matanggal yung mga lupa. O, ganyan talaga guys. Yung biyo-biyun bitaw ng kamote. O, nga na dyan yung maghugas guys. Mga kamote, karlan, bulanghoy. O, nga na dyan. After namin hugasan, yan, kiskisan, tanggalin namin yung mga dumi-dumi bang dumikit na kiskisan na sabay Tagalog sa kiskisan. Oy, basta ganyan kiskisan na siya guys. Usa-usa ang dugay ni sa mahuman mga 3 to 4 hours. 3 to 4 hours di po mga 3 oras siguro 2 to 3 hours guys bago namin natapos yan. Tingnan nyo naman si Insoy. Oh, iba talaga ang iwan ko ba nakain yan today. Sa nagtanong na follower kung bakit daw palagi kami gumagawa ng kimchi, ang sagot guys kasi everyday po kami kumakain ng kimchi from breakfast, lunch to dinner. At kung bakit daw maramihan kami gumawa ng kimchi. Kasi guys, for the whole family ito, no, ibibigay namin ito sa atin, ni mga atin ni Insoy, at ibibigay din namin ito sa mga kapitbahay namin. O, ganyan talaga dito sa probinsya. Parang sa Pilipinas lang din, no, nagbibigayan tayo ng mga food sa ating mga kapitbahay. Ganyan din dito sa probinsya guys, dito sa Korea. Mushroom guys, mushroom. Poso to. 귀여워요. 노루궁대래. 아유, 어떻게 먹어요? 그냥 찌개 먹어, 볶아 먹고 호박나물 넣어서. 호박 있잖아. 볶아서 먹고. Tinugasan namin yung mga radish guys. Gumawa ni siyang asin. Nilagyan to ng asin. Tapos mga after 3 hours, hinugasan siya. Hinugasan siya for 3 times para mawala yung mga asin, yung alat ba. O, para siyang pom-pom. O, mushroom to guys. Nakakain po ito. This time, gumagawa na si Biana ng sauce para sa ating kimchi. Ito ay mga boiled potatoes guys. So, sinama na rin niya yung mga sabaw na pinakuluan ng patatas. Dinurog-durog niya ng pinong-pino. Ganito ang style namin sa bahay, no? Pero ang iba, instead of patatas, ay gumagamit sila ng rice na malagkit tapos durugin lang nila. Nagdikdik na rin siya ng mga garlic kasi kasama rin yan sa paggawa ng ating sauce. May food processor man kami guys, pero mas gusto ni Bianan yung mga dikdik mano-mano ba kasi mas masarap daw. At nandito na naman si Little Insoy. Nagpaplano siya guys kung kailan niya
nakukuha yung ginagawa ni Inso, maagawan, kailan niya maagawan si Bianan ba sa pagdikdik ng mga ahos, mga garlic, kasi gustong-gusto ni Inso yung magdikdik ng mga garlic guys. Pero parang sa isip niya, parang hindi niya maagawan si Bianan, hindi niya maagawan si Lola, kaya siya na lang ang tagalagay ng ating mga garlic. Nahalo na natin lahat ng mga ingredients guys, at ang importante talaga dito is pakunti-kunti mo nang ilagay para pag matabang magdagdag ka na lang ng mga asin or patis. At dahil medyo na guys, naramihan ng patis, so nagdagdag na rin kami ng mga sweet fruit extract yan guys para mabalanse yung alat at yung tamis. So ayan, time na naman to tikim the sauce. So lagi tayo nagtitikiman dito sa ating sauce guys, no, dahil sa kimchi ang pinaka-importante talaga guys itong sauce. Itong sauce po ang nagdadala ng sarap. Dito sa sauce nakasalalay ang pag-asa, di bitaw. Sa sauce nakasalalay ang sarap ng ating kimchi. Pag hindi masarap ang sauce, fail po ang ating kimchi, sayang po ang ating proseso. Mahaba-haba pa naman ang proseso ng paggawa ng kimchi guys. Kaya tarungon dyan nato niya ato ang sauce. So ako ang taga-tikim dito guys, no. Pag tikim ko okay naman, sabi ko kay Binan okay na yung lasa. At kung okay na yung sauce natin guys, pwede na natin ihalo yung ating mga radish. Pero sabi ni Binan nakulangan daw siya, matabang daw, medyo matabang, kaya nilagyan na ng konting asin. Ito na, ihalo na natin ang ating mga radish. Ito na yung final step natin guys. After natin mahalo yung mga sauce at radish, ay ilalagyan, ita-transfer natin yan sa mga lagayan, yung mga Tupperware ba, mga dagkong Tupperware. Kung nandito lang kayo sa tabi ko guys, maamoy nyo talaga yung sarap. Ang sarap ng amoy ng bagong gawa na kimchi guys, as in bawo na lamang gazud. After 1 week, pwede na natin kainin itong ating chungga kimchi, at the best ito guys, partner ng ramyun. Diyos ko day, arang lami ani lami. Masarap po ito i-partner sa ramyun. Para sa akin, the best po ang ramyun at chungga kimchi. Isa ito sa mga nagustuhan ko sa pagtira namin sa probinsya mga kabisda, kasi napaka-peaceful, mapayapa po dito sa probinsya. Walang mga marites at mga marisol. Joke lang, dito sa Korea guys, wala namang mga marites at marisol. Sa city po kami nakatira dati at magdi 3 years na kami dito sa probinsya. At gustong-gusto ko talaga dito guys, kasi nakaka-save ka talaga, as in save ka ng big time, especially sa pagkain. Nakasave ka na, healthy pa ang yung mga kinakain. O saan ka pa, kaya punta na tayo sa probinsya mga kabisdak. Joke lang. Ito guys, napuno natin yung dalawang lalagyanan, yung dalawang Tupperware guys ba, yung malalaking Tupperware. Itong unang Tupperware ay para ito kay Kim Hira, kung naalala nyo si Kim Hira na from Suwon, yung sa ating balik-balik bayan box. Ito yung unang apo ni Bianan, para sa kanya yan guys. And that's all for this video mga kabisdak. See you on my next video. Ingat lahat!